Sa ating nakaraang videos, tinatalakay natin ang SSS at saka pag-ibig contribution kung ano nga ba ang kaibahan. So ngayon naman guys, atin namang pag-uusapan ang tungkol sa paglo-loan. So base sa ating paghuhulog sa ating SSS at saka sa pag-ibig contribution, makikita natin ang kaibahan sa ating pag-a-apply ng loan. So sa ating SSS, nakapag-apply po ako ng aking first loan nung ako po ay nasa SM Cagayan de Oro nagtatrabaho. That was 2005 to 2008. So, salary ang ginawa natin is salary loan. So, nakapag-apply po tayo ng sinasabing loan restructuring program kasi gawa po nung tayo ay nangingibang bansa, nakapag-loan po tayo sa ating SSS which is hindi natin nabayaran. Inabot na po tayo ng 19 or 23 dahil hindi na po tayo nakapagbayad ng ating SSS loan. So, ang aking loan is about 12,000 and then nagkaroon po siya ng almost 19,000 gawa ng hindi na po tayo nakapaghulog. So, dito, ang pag-uusapan natin is yung loanable amount between SSS and pag-ibig contribution. So, i-share ko lamang po sa inyo kung ilang months na po tayo nakapaghulog ng ating SSS contribution. So, yung aking journey ng SSS, inabot na po tayo ng 175 months, which is 166,700 plus ang ating accumulated contribution sa peso. So, base naman dito sa loan nating nakikita, it's almost 25% lang po yung ating maloloan base sa ating contribution. Bakit 25%? Dahil po ang ating accumulated contribution is about 166,000 plus, let's say 167, pero ang indicate po na loanable amount is only 40,000 pesos. So it means 25% ang posible nating maloan sa ating SSS contribution when it comes to our application for loan amount. Kasi nga, kung makikita natin, base sa aking sort or pagbabrowse, basta nagkaroon po tayo ng 40,000 loanable amount when it comes to SSS contribution. So, kung ikukumpara naman natin sa ating pag-a-apply ng loan sa pag-ibig contribution, ang aking contribution lang is 118 months which is 72,600 ang ating accumulated contribution plus 15,393 ng ating dividend income. Inabot po tayo ng 87,993.75. So, base sa aking pag-a-apply base sa aking experience sa pag-a-apply ng ating loan sa pag-ibig contribution, ang aking amount na nakukuha during sa aking pag-apply is 69,595 ang binibigay po nila. So, ang naririnig ko sa mga vlog is almost 80% from our contribution will be our loan. So, I'm not sure, correct me if I'm wrong, disclaimer lamang po kung halimbawang totoo man o hindi, dahil nga ang contribution ko is inabot po tayo ng 87,990.75 which is ang aking approved na loan or ang aking natanggap nung ako po ay nag-a-apply ng loan sa ating pag-ibig contribution is about 69,595 which is the processing is 3 to 5 working days, pero natanggap ko po talaga ang aking loan eksaktong 3 days. So yun po ang kagandahan ng pag-ibig contribution when it comes to loan, dahil nga mas malaki. Kita mo nga is 87 lang yan, pero ang aking na apply na loan is almost 70,000. So it means meron pa tayong 17,000 na pondo. So sa ating pagpapatuloy po sa ating pag-share ng ating video, naway masubaybay, naway masundan tayo sa ating pag-share ng ating pag-ibig contribution at saka sa ating SSS contribution sa ating sa pagpatuloy ng ating journey. Kung inyo nagustuhan, paki-follow, paki-like, paki-share, don't forget to click the notification para mas magiging updated pa po kayo sa ating mga susunod na video. Jinjuana Patindol po. So ulitin ko, subaybayan nyo ang aking journey. Stay safe, God bless, and thank you for watching.
mega shoutout sa ating mga OFW na patuloy na naghuhulog at nagko-contribute ng ating SSS contribution at pag-ibig contribution. So stay safe, God bless, and once again, thank you for watching. Stay safe and bye-bye. So ipapahabol lang po natin yung ating paglalakbay sa ating SSS contribution at saka sa ating pag-ibig contribution. So inanyayahan ko po kayo na tuloy-tuloy lang ang ating paghuhulog talaga. So ito yung magandang pagkakataon sa ating mga OFW.